Hello, Hans Marcon Marites reporting. Pag-usapan natin ngayon si Shaira, ang itinuturing na queen of Bangsamoro Pop at ang mga kontrobersya kaugnay sa music na yon. So, okay, basic information lang. Ayon sa kanyang Facebook page, nakatira siya sa Sultan Kudarat. Meron siya 440,000 followers sa Facebook at halos 279 followers sa TikTok. Ang karaniwang content niya sa TikTok ay yung music niya, yung mga song covers niya at iba pang uri ng vlogging. So, nagsimula ang kontrobersya niya nung tinanggal ang kanta niyang Selos sa mga streaming platforms dahil sa di umanong copyright infringement. Selos was voluntarily taken down by Shaira's agency as they are coordinating with the Australian singer Lenka's management to obtain a cover license for the song. Bangsamoro Pop singer Shaira's hit song Selos was taken down from all online streaming platforms on the evening of Tuesday, March 19. HIS Productions acknowledged that Selos, which had gone viral on TikTok and other social media platforms, uses the melody of Lenka's 2008 song Trouble is a Friend. So ang summary dito, ginaya niya yung melody ng kanta, pero hindi siya nagpaalam sa may-ari ng kantang Trouble is a Friend o yung may karapatan sa publishing rights ng kanta na yon. So, ikaklaro lang natin para sa audience. Hindi porket hindi mo ginamit yung instrumental ng kanta o yung audio mismo ng kanta, ay masasabing hindi ka na gumaya sa kanta nila o hindi siya maituturing na copyright infringement. In the music industry, copyright infringement occurs when someone uses a song or part of a song without obtaining permission from the copyright owner. This can include using a sample of a song, using a melody or a chord progression, or even using a similar rhythm. Ngayon, pwede ka naman talagang humiram ng melody sa ibang music, pero kailangan mo ng proper clearance mula sa may-ari ng music o yung may-ari ng publishing rights dahil sila yung may karapatan na kumita sa kanta na yon. So, ayon dito sa Clear Music, in order to use a piece of music, in most circumstances, it needs to be cleared with the rights owners. This means requesting permission from the rights holders, publishing and master, negotiating the terms of the licenses and licensing fees. Kaso, hindi ito ginawa ni Shaira. So, ang tanong dito, ano ba mismo yung maling ginawa niya? I mean, gumawa lang naman siya ng cover sa kanta, di ba? Ano ang pagnanakaw doon? Parang kumanta lang naman siya sa video, okay? Ang issue dito, kumikita siya sa kanta na to. Meron itong monetization na kada panood mo ng video ni Shaira o kada parinig mo sa kanta niya, meron siyang kita doon. Na bilang artista, dapat lang na may karapatan ka sa music mo at ikaw lang ang makakakita sa kanta mo kasi parang content mo na yun eh. At parte ng content mo o parte ng karapatan mo sa content mo ay yung melody na ginamit mo sa kanta. So, okay lang kung halimbawa kakantahan mo yung instrumental at sa headphones mo lang makakarating yung music. Pero kung ang modus mo ay kukunin mo yung melody ng iba at gagawan mo ng sarili mong version, baka iba na yung isipin ng tao sa original song o baka sakaling maagaw mo yung attention na nararapat mabigay sa original song na na-cover mo. Kasi baka mas nagustuhan nila yung isang cover. So, credit sa mga Pinoy, kung ano-anong katarantaduhan ang pwedeng sumikat sa ating mga social media spaces. Meron din tayong tendency na maging rabid para sa ating mga idolo. Dumadating sa point na, ayon na mismo kay Shaira, sinabihan niya ang kanyang mga fans na tigilan ng pangbabash kay Lenka dahil sa issue nilang dalawa. Nais ko lang pong makiusap sa lahat na tumangkilik at sumusuporta sa akin na makapag-komento o nakapagsalita ng di maganda at di naangkop laban kay Idol Lenka na kung maaari lamang ay tigilan na po natin ang pagtuligsa o pagbambash sa kanya. Subalit nais ko din pong ipaalam na maging maayos ang approach sa amin ng kampo ni Lenka, mabuti at maayos silang kausap. Okay. Ngayon, to be fair naman kay Shaira, sa kanya naman talaga nanggagaling ang lyrics. At yun naman talaga ang nagre-resonate sa mga sa masang Pinoy. Kasi pag napansin mo yung content niya, ano yung tema? Mga hugot. So, that's okay. At minsan, to be fair, ulit, mahirap din makapag-isip ng instrumental na gagamitin para sa isang kanta. Kasi singer lang naman si Shaira, hindi siya producer. Although may mga singer na kaya ring mag-isip ng kanilang melody. Pero kailangan niyang intindihin na hindi maganda sa reputation niya at sa exposure ng mga song covers niya na paulit-ulit siyang magko-cover ng melody ng iba at hindi siya gagamit ng sarili niyang melody. So parang wala siyang original na song. So,
Ngayon, may isa pa siyang kanta na nahila mula sa charts. So, Shida's Forever single has also been taken down from online streaming platforms. Anyway, Hans Marco on Marites Reporting. Yun lang sa ngayon. Ano ang opinion nyo tungkol dito sa video na to? Ano ang opinion nyo tungkol kay Shida? Sa ano niya? Copyright infringement umano? Like, comment, subscribe. See you next time.